encouragement sa ating lahat. Okay, buksan natin ang ating Bible sa Leviticus 27, verse 30. At gusto kong basahin natin lahat. Basahin natin na marinig natin yung sinasabi natin. Okay ba? Okay, Leviticus 27, verse 30. Yung walang Bible, yung smartphones ninyo, dahil high-tech na tayo ngayon. Okay, ready na? Leviticus 27, verse 30. Ready, go. 1/10 of the produce of the land, whether grain from the fields or fruits from the trees, belongs to the Lord and must be set apart to Him as holy. Okay, so every Sunday we learn about yung pagbibigay natin. Ano? Alam natin, 10% ay para sa Panginoon. At sinabi dito, since tayo ay hindi farmers, tayo ay dito sa Hong Kong, at kung tayo ay magsahod, tayo ay mag-ani, hindi prutas, hindi palay, pero pera. So yung pera natin, yung 10% na yun ang ibibigay natin. Sabi dito, set apart to the Lord. And that 10% that we set apart to the Lord is holy. Ano ba ang holy? Banal. Diba? So kung holy yun, wala tayong karapatan doon, yun ay para sa Panginoon. Importante doon yung sinabi niya doon na set apart. I-set apart natin yon. Pag tamang-tama ngayon dahil 28, malapit ng katapusan. So, alam natin ang gagawin natin pag tayo magsahod sa Tuesday. So, we set apart that part for the Lord. Dahil sinabi niya, natutunan ko ito, tithes, all of our tithes belong to the Lord forever. Forever and ever and ever yon. Hindi lang ngayon. But ang tithes natin ay para sa Panginoon. Ito ay isang bagay na pag-aari ng Panginoon forever. So, every Sunday, lagi natin naririnig ito na yung encouragement about yung tithes and offering natin. Alam natin ang 10%. Alam natin yung offering natin will come from the 90%. Yung love offering natin, building foundation will come out from the 90%. Pero, kung minsan hindi natin nagagawa, ano kayang dahilan? At meron akong 3 bagay na i-share dito. Satan uses many distractions and manipulations and to pollute our minds, para hindi tayo sumunod sa Panginoon. At maraming bagay ang kanyang gagamitin sa atin. Dahil diba bilang Kristiyano, ang gusto natin ay sumunod sa Panginoon, diba? Sabi sa Bible, it is better to obey than to sacrifice. So, it is our desire bilang anak ng Panginoon to obey Him. At command ng Panginoon na bring all your tithes, sinabi niya sa Malakay, na ibigay natin, ibalik natin ang ating tithes dahil para sa Kanya. So, it is a command of the Lord. So, ang isang bagay na nakita ko dito na nagdidisturbo sa atin kung bakit hindi natin maibigay o kung bakit kung minsan hindi natin naibibigay, isa is things of this world. There are so many things of this world. Maraming ino-offer ang mundong ito sa atin. And everywhere we go, we live in Hong Kong, and everywhere we go, everything is there. May nakita tayong sale. Kung minsan, sabi, kahit hindi natin kailangan, no? Sabi ko, sakman lang naman. No? So kahit wala sa budget, dahil sakman lang naman, sale lang naman, kahit hindi natin gagamitin, bibilhin natin. I-stock natin sa kwarto natin. So, hindi lang yun. There are things also. We are living in a high-tech world. So, yun yung mga iPhones, at kung minsan hindi lang iisa ang gadget natin, 3. May iPhone ka, may iPad ka, may laptop pa tayo. No? So, I'm not saying that these things are bad. It is okay to have these things. Pero kung ito ay nakaka-disturbo, at kinukuha niya yung hindi para, ginagasto mo yung hindi para sa'yo, ito ang mali.
Okay? And most of the time, sa atin nangyayari yon dahil si Tina may iPhone, kailangan may iPhone din ako para in ako sa grupo. Yung something ganon. At hindi tayo makontento kung anong meron tayo. Alam niyo ang sikreto ko? I-share ko sa inyo. You pray, lalo pa kung yung telepono ninyo ay nagkakaproblema niya at hindi niya, kung minsan, di ba yung old phones natin, I just came back from the Philippines a year ago, at yung telepono ko, hindi smartphone. Siya yung may keypad pa na kung minsan nasisira na yung, yung keypad, no? So, sa totoo lang yung smartphones, hindi ako marunong mag-operate noon. But you know what, nanalangin ako, sabi ko, Lord, gusto ko din yung ganon. Alam niyo, nag-upgrade ang busing ko ng kanyang telepono at ibinigay sa akin. Oo, di ba? Kung minsan, God has His own ways na ibigay yung mga pangangailangan natin. Huwag lang natin siyang pangunahan. So ito, things of this world. There are so many things in this world. Example lang yon. Mga gadgets natin, no? Kung sana makontento tayo. Kung minsan, hindi lang yung para sa atin pa, yung bibigyan natin sa pamilya natin, kahit grade school yung anak natin, may smartphone na, and we don't know what that smartphone is doing to our kids. Nowadays, nalalo pa internet is available sa mga smartphones natin. Yung mga porn, na nandoon sa site, na even though you're not visiting their sites, pero doon nagpa-pop up na lang sila. And we never know kung wala tayo doon na mag-guide sa ating mga anak, it will destroy them. Akala natin, bigyan natin sila ng phone para makapag-communicate sa kanila, pero kailangan mag-ingat din, lalo kung wala tayong doon na nag-guide sa kanila. So yung mga ganun, mga bagay-bagay dito sa mundo. Pangalawa, it is sad, pero sa ating mga Kristiyano ay nabibiktima tayo dito, utang. Kung minsan hindi tayo nakakapagbigay ng ating tithes dahil sa mga utang natin. Dahil yun, nung bumili ka ng mga gadgets mo o nakita ka ng sale, so naapektuhan yung budget mo. So para meron kang magagastos o meron kang pang-allowance, mangutang ka na lang. So until hindi mo napapansin na nagiging, sa Ilocano, nagputak-putak ba na utang. And sometimes we need to be careful also na there are times na sa ating pangungutang, akala natin it is a nice way dahil ito ay gagamitin natin sa investment. Let's say, kagaya ng gusto natin bibili ng lupa. So, kailangan para makuha ko yung lote na iyon. Binibenta nila ng mura. So, maghiram ako sa bangko. So, maghiram ako sa bangko. O kaya, ipatayo natin ng bahay. Mangutang ako. O kaya may nag-o-offer sa'yo ng business, mangutang ako para i-invest ko doon sa business. Sa mga bagay na ito, kung titignan natin in our own ways, parang nakikita natin, nga investment ang mga to, nga bahay, nga lupa, Pero kailangan din na ipag-pray natin na ito ba is it the time for the Lord? Ito ba ang tamang pamamaraan na gawin natin? Dahil there is always time for the Lord na ibibigay yun sa atin. Tama ba ito? Time ba ito ng Panginoon sa atin? So, dahil otherwise, kung hindi, at inutang na natin ang ating sarili, 2 taon na salary natin ang inutang, magkakaproblema tayo. Sinabi ng Panginoon sa John 4:14, Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes away. Meron akong testimony dito. Nung nasa Malaysia kami, yun yung time na nag-iisip ako na, or nag-decision ako na magpatayo ako ng bahay. So, sabi ko, pag mangungutang ako sa bangko, okay, may interest. So ngayon, ang sinabi ko, ang inisip ko, kausapin ko yung amo ko, at mangutang ako sa kanila, at ikakaltas nila sa sahod ko buwan-buwan, at least walang interest. O, di ba parang maganda yun, Parang magandang idea yon. So, ginawa ko yun. So, pinadala ko sa Pilipinas, and after 1 year, umuwi ako sa Pilipinas. Yun yung time na we are supposed to go to move to another country. So, nung nasa Pilipinas ako, doon ko nalaman at doon ako nag-diagnose ng breast cancer. At sa time na yun, 1 taon pa lang na nakakaltasan yung inutang ko sa amo ko. So,
buti na lang, ano at sa amo ko yung inutang. Paano kung inutang ko yung sa bangko? Adi, anong gagawin nila? Kukunin nila yung lupa o kaya pati bahay na pinatayo ko dahil hindi ako makabayad ng inutang ko. So yun ang sinasabi ng Panginoon na hindi natin alam ang mangyayari kinabukasan. So huwag nating pangunahan ang Panginoon. At kung wise man yun ang gagawin mo na gusto mong mangutang, maghingi tayo ng gabay sa Panginoon kung ito ba ay nararapat natin gawin or hintayin na lang muna kung ano ang tamang time ng Panginoon sa atin. So, utang. Isang example yon na, di ba? Aminin natin ang reality sa ating pag-uutang, di ba? Doon naaapektuhan yung pagbibigay natin sa Panginoon. Dahil sa ating mga obligasyon na kailangan gawin at inuuna natin yung utang natin kaysa sa Panginoon. Okay? So, pangatlo is the lies of Satan. Satan has so many tactics. At dito niya makukuha ang Kristiyano, especially those who are trying to really obey the Lord. Ano? Satan tries to manipulate your mind. Satan tries to inject lies in your mind. At mag-question ka sa mga ibinibigay mo sa church. And I see people who leave the church because of tithes and offering. Ano? But those are the lies of the enemy. So magiging maingat tayo sa mga, at kung meron tayong mga kaibigan na nag-express ang ganitong ano, I think it's well for us to rebuke them o sabihin sa kanila na, may problema ang ating kapatid na ito. Okay, so once we give or once we release our tithes and offering to the Lord, wala tayong karapatan na magtanong, mag-question. What we are supposed to do is to pray for the Lord that the Lord will use that money to reach out souls para sa kanyang kaharian. Especially that nowadays, nakikita natin na the world is not getting any better at ang Panginoon gusto niyang cooperate tayo sa Kanya, makipag-partner ang Panginoon, makipag-partner tayo sa Panginoon to reach out for the lost. Maalala ko yung there is one time na nag-attend ako ng meeting ng aking kuya at meron siyang sinabi na naalala ko nung ginagawa ko ito. Sinabi niya, meeting iyon ng buyers ng lupa. So, sinabi ng kuya ko sa mga tao, bakit ba kayo, sabi niya, pag sa mga hindi totoong business, hindi totoong investment, yung mga scam, dali-dali kayong magbigay ng iyong mga pera. At kahit kung wala kayong pera, mangutang pa kayo para ibigay doon sa akala niyong investment na iyon. Pero iyon ay scam. Pero sa totoong investment na ito, ang hirap-hirap ninyong magbigay, ang dami niyo pang mga katanungan, pero ito ay totoo. And sa atin din, di ba, meron tayong, this is the place that God calls us to invest. Di ba, sabi ng Panginoon, we are not from this world. Hindi tayo dito sa mundo. And God is preparing a place for us. So let's start investing to the Lord. Hindi laging dito sa mundo ang ating nakikita, mga material dito sa mundo ang ating tinitingnan, but to continue to invest for the kingdom of God. Okay po ba? At kung sa tatlong bagay na iyon, tayo ay na-wayward sa ating pagbibigay sa Panginoon dahil sa mga bagay na yun, ano ang gagawin natin? Repent. We come to the Lord, we repent, we seek forgiveness, and start muli